Nais pa sanang tanungin ni Gaston kung paano nalaman ni Dick ang case at problema nila. Ngunit sa bandang huli ay pinili na lang niyang manahimik. Inilahad pa ni Gaston ang tungkol sa kasong gagawin sana kay Rosafe. Tinanguan at walang pagdadalawang isip na tinanggap lamang naman yun ni Nick na sa kanyang palagay ay sisiw ang kaso sa kanya. Nagdududa ako noon sa ina. Sa palagi ko, may motibo na talaga siyang simula pa lang siya umpisa ng paglitaw nila. Ilang taon ng bata, ilang taon na rin na nakakalipas mula ng aksidente. Tapos ngayon lang siya lalabas? Kalokohan. Huwag kang mag-alala tito, kailan ba ako may natalong kaso? Hahalungkatin natin ang lahat ng baho na itinatago ng babae. Umalis si Nick upang pumunta sa kanyang trabaho matapos na mag-almusal. Si Kriza naman ay umalis din dahil kailangang pabakunahan ng anak na si Skyler. At araw din ng check-up noon ni Nixa. Naiwan si Gaston sa villa kasamang anak nila. Walang ginawa ang mag-ama kung hindi ang maglaro. Hapon na lang ay wala pang Nati na umuwi ng villa. Wala pa rin si Nati tito. Si Krisa nang makauwi na sila. Hinintay na nilang mag-iina si Nick sa office nito kung kaya naman sabay-sabay na silang dumating doon. Dismayadong umiling si Gaston na kahit itago ang tunay na emosyon at nararamdaman noon ay hindi niya magawang mapagtakpan. Lumalabas yon sa hilatsa ng kanyang mukha. Anong oras na ha, Nick? Tawagan mo nga kapatid mo, baka kung na paano na yon. Sabi niya babalik din siya after mag-report. Huminga ng malalim si Nick, malamang hindi pa sila maayos ni Gaston at pinagtataguan niya ito. Ganon niya kakilalang kapatid. Bagamat alam na niya ang dahilan, ay pinili pa rin niyang tawagan ito nang mapanatag si Krisa. Wala kang plano umuwi? Dalaga ka pa ba? Paano anak mo dito? Kung makalayas ka, parang single lang. Bungad ni Nick sa tawag ng marinig ang maingay na background ng kapatid, mukhang nasa bar na ito ng mga sandaling yun. Hindi maaaring magkamali si Nick na nagliliwaliw si Nati. Baka nga idinahilan lang nito ang kanyang trabaho, pero ang totoo, doon talaga siya dumiretso upang maglasing. Makulit pa namang kausap ang babae kapag may alak na ang katawan. Nandiyan naman ang daddy niya, Kuya Nick. Pwede bang hayaan niyo na muna ako magbigay ng oras para sa sarili ko? Sinisinok na katwiran ni Nati, na medyo nakakainom na pero may ulirat pa rin naman at alam pa ang mga pinagsasabi. Ngayon na nga lang ako lumabas, sinisita mo pa, ngayon lang naman. Ilang taon din naman ang pinalipas ko, hindi ba? Sinong kasama mo? Puno ng otoridad na tanong ni Nick na hindi nagustuhan ang sagot ng kapatid sa kanya. Tumawa to ni kinakunot na ng noon ni Nick. Anong nakakatawa sa tanong niya? Pinaglolo ko ba siya ng kapatid niya? Nati, may responsibilidad ka ng anak ha? Ipapaalala ko lang. Sabihin mo sa akin kung sino kasama mo. Muling ulit ni Nick na hindi na natutuwa sa kalokohan ng kapatid. Alam niyang may utak ito pero baka mamaya magrebelde pa to. Sino pa ba? Si Farah. Don't worry. Hindi na ako gaya ng dati na napapalibutan ng mga lalaki, Kuya Nick. Saka alam ko rin ang limitasyon ko dahil may anak na ako. Gusto ko lang talagang makahinga kahit na saglit. Pagbigyan mo na ako, ha? Irritable mukhang sinulyapan na ni Nick ang asawa. Nakabaling pa rin ang ulo nito sa kanya na nagtatanong ng mga mata kung anong sinabi ng kanyang kapatid. Nakagat na ni Gaston ang kanyang bibig. Nag-aalangan kung magtatanong kay Nick kung nasaan ang babae. Mukhang nagre-rebelde si Nati nang dahil siya nangyari. Sa dami ng pinadala niyang message sa kanya kanina, unread pa rin yun at maging ang bumabaha niyang missed calls sa kanya. So kailan mo nga planong pumunta dito? Bigyan mo ko ng specific na araw niyang pagliliwaliw mo. Hanggang kailan? Muling tanong ni Nick na nasasawa pa rin ang mga mata ng mga sandaling yun matapos sa saglit ibaling kay Gaston. Kay Farah na muna ako matutulog. Natalia! Sigaw na niya na hindi na napigilan ang bukso ng kanyang damdamin. Hindi yun ang nais niyang marinig. Tumawa lang si Nati at kapag dakay pinatay na nito ang tawag ng kapatid upang masasarin lang. Nasubukan nilang muling kontakin ng babae, hindi na yun pinansin ni Nati. Pinanood lang niyang mag-ring ang kanyang phone habang nakarehistro ang pangalan ng kapatid sa screen. Kinarap niyang kaibigan na makailang beses siyang inilingan. Pambihira ka talaga, Nati. Bakit hindi mo sinabi sa kuya mo na uuwi ka doon kapag wala na si ex-Golf? Nabanggit na ni Nati sa kaibigan ang tungkol sa kanyang dinadalang problema. Hindi lahat, pinahapyawan niya lang yon ng agad namang naunawa ni Farah. Pasalamat nga siya na kahit minsan lang silang mag-usap ng kaibigan, ay palagi pa rin itong maaasahan. Isang tawag o text niya lang, nandyan na kaagad. Hindi kagaya ng ibang magkaibigan na nagkalimutan na. Tsk, alam niya na yon. Kilala ko noon, kaya alam niyang dahilan ng hindi ko pag-uwi.
So wala kang planong makipagkasundo na? Baka mamaya nasasabi mo lang yan dahil galit ka. Kailangan ko munang magpahinga. Sobrang napagod ako sa paghahabol sa kanya, Farah. Imagine mo, all those years. Laging ako lang. Grabe no? Ngayon ko lang naisip na mukha na akong tanga. Hindi lang tanga. Sobrang tanga. Ako lang nagmamahal. Ako lang nagpapahalaga. Sa relasyon na meron kami, hindi yun ang worth ko eh. Nakakaiyak lang na. Naging kontento ko nun. Maraming nagkaka-interes sa akin. Bakit ko ipagpipilitan sa mata ng yun ng sarili ko? Humagalpak na si Farah sa ginamit ni natin na salita. Totoo naman na matanda na si Gaston, subalit halatang hindi sinasadyang lumabas sa bibig ni Nati yun. Hindi rin naman ganun katanda ang mukha ni Gaston. Baby face ang lalaki. Hoy, kahit na may edad na yon, pero sobrang minahal mo naman. Huwag kang ganyan sa kanya. Si Tani Farah habang nakabungis-ngis pa rin. Alam niya nasasabi lang yun ng kaibigan dahil sa kanilang pinagdadaanan na problema ngayon. Exactly my point, Farah. Nalalaki ng mga mata ni Nati na para bang hindi siya makapaniwalang pagmamahal ng gano'n ng agwat ng edad sa kanya. Siguro nagayuman niya ako no. Bakit ba patay na patay ako sa kanya? Ang dami kayang bata. Tawang-tawa pa rin na nilamukos na ni Farah ang bibig niya upang maawat na sa mga sinasabi niya. Halatang hindi na natutuwa ang kaibigan niya sa ginagawa niyang panlalait sa edad ng ama ng kanyang anak na gusto lang din niyang ilabas. Usually hindi naman gano'n ang ugali ni Nati. Nasobrahan na lang talaga siya sa pagkapuno sa dating governor. Tama na nga, kawawa naman siya sa mga pinagsasabi mong paglalait. Wala siyang kamalay-malay, saka kahit naman matanda, gwapo naman yun. Nagawa ka ngang paibigin, nas pinipili mo pa nga yun kumpara sa ex-fiancé mo. Saka ganun talaga kapag nagmamahal ka, Nati. Huwag mo siyang laitin, dahil aminin mo man o hindi, nasarapan ka sa kanya. Ngumisi na doon si Nati na muling tinungga ang baso ng kanyang alak na kaharap. Hindi niya naman tinatanggi, masarap naman talaga si Gaston. Sa sobrang sarap nito, napakasakit din naman ang kapalit na sakit ni ibinalik sa kanya. Ang bagay na yun nga ang mas nagpapabaliw sa kanya. Hindi niya magawang kalimutan ang alindog ng katawan nito. Basta, sa ngayon, sarili ko na lang munang gusto kong alalahanin at ang anak namin. Tatanggalin ko muna siya. Mabuti yan, magtrabaho ka na ulit. Kada weekend, promise ko sa'yo, mag-iinom tayo ng pantanggal ng stress. Pinagbigyan si Nati ng head na pinagtatrabahuhang kumpanya na sa susunod na linggo pa bumalik ng trabaho. Ganun siya kalakas sa kanila na kahit kailangan siya, hindi siya nito pinilit na bumalik agad pagkatapos mag-report gaya ng ibang employee. Yun ang naging dahilan kung kaya naman naging tambay siya sa unit ni Farah ng ilang araw. Kinailangan lang niya na umuwi ng villa ng kapatid ng linggo ng hapon nang tuluyang magalit na sa kanya si Nick. Binantaan siyang isusumbong na sa parents nila ang mga ginagawa ko hindi pa siya magpapakita sa anak na si Brixton. Hinahanap na rin siya ng bata kahit pa nasabihin na libang ito na may mga kalaro. Laging bukang bibig nito, lagi ay ang ina. Mabuti naman at bumalik ka na rin. Anong plano mo sa buhay? Pwede ka namang dito tumira. Kaya dito ka rin umuwi. Huwag mong iwan na lang basta ang anak mo. Aba, sermon agad ni Nick. Pagkapasok ni Nati sa pintuan ng villa nila, initian lang si Nati ng hipag niya si Krisa, habang nakaismig naman ang kanyang kapatid na nakaupo sa sofa. Bakit pa pinagtataguan mo si Tito? Ayaw mo siyang harapin? Paano kayo magkakausap na dalawa ha? I knew it! They were fighting! Sabat ni Nixa na umakit na sa kandungan ng ama. Nixa, pwede doon ka na muna kay Brixton? Masama ang nakikisabat sa usapan ng matatanda. Malumanay ang boses na paalala ni Nick sa kanyang anak na kaagad namang tumalima at patakbong pinuntahan ng pinsan. Ano, Nati? Inismiran lang siya ni Nati na humakbang na palapit sa sofa at muling nilingon ng kanyang hipag na karga si Skyler. Tutulungan ko siya sa isasampa niyang kaso doon sa babaeng naanakan ng employee niya. Kukunin naman ng bata para makuha sa kanya upang maibigay doon sa magulang ng lalaki. Pwede ka namang maayos na makipaghiwalay sa kanya, hindi ganyan. Para kang teenager na nagtatampo at naghihintay na suyuin niya. Be mature. Mature ka na, hindi ba? Kuya Nick, at ang pagiging mature ng isang tao ay nagsisimula sa maayos na pakikipag-usap. Hindi yung kusang lupalop nagtatago. Ikaw ang nasa tama, bakit ka iiwas? Bakit ka magtatago? Ikaw bang may kasalanang nagawa sa kanya ha? Parang nalunok na ni Nati ang sariling dila at hindi na makahanap ng mga tamang salita para sumagot sa kapatid. Give him another chance. Napaahon na si Nati sa kanyang kinatatayuan nang sabihin niyo ng kapatid. Bakit ba mas marunong pa ito sa kanya? Ayaw na nga niya, napagod na siya.
Bakit kailangan pilitin siya? Alam ba nitong lahat na nangyari? Kung alam nitong dahilan niya, ewan na lang niya kung makakaganon pa sa kanyang kapatid. Hindi mo alam ang mga nangyari, pero kung makautos ka na. Alam ko, Nati. Alam ko. Naintindihan ko rin ang sentimiento mo, pero para na lang kay Brixton. Give him a chance. Makailang beses na iniiling ni Nati ang kanyang ulo. Hindi siya sang-ayon sa sinasabi ng kanyang kapatid. No, hindi mo alam. Dahil kung alam mo, papayuhan mo ako lumayo at hindi ang makipagbati sa kanya. Sigaw ni Nati na napalingon na sa dalawang bata na medyo malayo na sa kanilang banda. Pinagmukha niya akong tanga, kuya. Tinitigan siyang mabuti ni Nick na halos walang kurap ng mga mata. Nahigit naman ni Chris ang hininga. Kaya sinusukuan mo na siya, ganun ba, Natalia? Bakit ang bilis mong sumuko? Hindi ba't ang dami mo ng sakripisyo sa kanya? Bakit hindi mo napagbigyan ng isang pagkakataon? May batang involved. Mapagmahal lang si Tito sa mga bata kaya ganun siya. May anak ka na rin. Dapat naunawaan mo siya. Buti sana kung babae niyang ina ng bata. Hindi naman niya kaano-ano yun. Wala rin silang history na naging relasyon. Trust him again. Give him a chance. Kung sakaling uulitin niyang pagkakamaling yun, then leave him. Igaganti rin kita sa kanya kapag inulit niya. Ha? Just this once na lang, Nati. Nakikiusap ako sa'yo. Makipag-usap ka ng maayos kay Tito. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Nati sa ginagawang pamimilit ng kapatid sa kanya. Hindi niya alam kung anong ginagawa ni Gaston upang kampihan siya ni Nick. Parang nilamukos na noon ang kanyang puso sa sobrang sakit. Kung ayaw mo makinig sa akin, pumunta ka na sa mansyon ngayon at sabihin kina mommy at daddy ang desisyon mo. Panindigan mo yan hanggang sa huli, ha? Huwag na huwag kang makikipagbati na kapag humupa ang init ng ulo mo. Tumayo-tumikot na patalikod si Nati, nakahanda na magprotesta sa pinagsasabi ng kanyang kapatid na matigilan siya dahil nakita niyang nakatayo doon si Gaston. Nagkatitigan silang dalawa. Hindi na malaya ni Nati na nandun palang dating gobernador at ang lahat ng kanilang pinag-usapan ay malinaw na narinig nito base sa itsurang pinapakita. Pamarsya nang umalis si Nati, ngunit muling nagsalita si Nick dahilan upang mapatigil na siya sa kanyang mga hakbang. Umalis ka na ngayon din sa villa ko at isama mo si Brixton kung ayaw mo makinig sa mga sinasabi ko, Natalia. Nangahapdi ang mga mata ni Nati na namilog na sa sinabing yun ng kanyang kapatid. Pinapalaya siya nito dahil lang ayaw niyang sundin ang kagustuhang mangyari. Anong klase tong kapatid kung ganon? Bakit niya ginagawa yun? Nick, saway na ni Krista na pumagitna na sa kanilang magkapatid na nagulat din sa biglaang pagsabog ng asawa. Ayaw niyang pasakop. Ayaw niya makinig. Ano pang gagawin niya sa padar natin? Magpapasaway lang? Sumama pa ang loob ni Nati na umakyat na ng hagdan upang kunin ang kanilang mga gamit. Anong akala ng kapatid niya? Wala siyang mapupuntahan? Noon nga kinaya niyang siya lang. Ngayon pa kaya, muli niyang kakayanin kahit na walang tulong ng pamilya niya. Noon nga kinaya niya ng siya lang. Silang dalawa lang ng kanyang anak na si Brixton. Kung makapagsalita siya, ganun-ganun na lang. Bakit hindi niya ako maintindihan? Kinakampihan niyang matandang yun dahil lang ayaw niyang makipag-away. Dahil sa asawa niya. Kapatid niya pa rin ako. Ako pa rin dapat ang matimbang sa kanya. Hindi ba? Galaiting hagis niya ng mga damit nila sa loob ng maleta nilang mag-ina. Ako dapat, Kuya Nick. Padabog niyang inayos ang kanilang mga gamit ng anak. Sasabog ng puso niya sa sobrang sama ng loob na nararamdaman ng mga sandaling yun. Walang patid ang bagsak ng kanyang mga luha na hinayaan niya lang bumaba. Hindi siya nagaksaya ng panahon na palisi ng mga yon. Ano naman kung masirang suot niyang makeup? Hindi niya pa rin yun pinahid habang pilit na sinisiksik sa loob ng kanyang maletang mga damit nila at gamit ng kanyang anak. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang bumaliktad ang kapatid na noon ay solid na solid ang kanilang samahan. Hindi man lang nito pinakinggan ang side niya. Side lang talaga ng tiyuhin ng asawa nitong gustong pakinggan niya. Kapag ako umalis ngayon, kahit na anong suyo niyo sa akin, hindi ako makikipagbati sa inyo. Akala niyo, mauto niyo na naman ako? Kakalimutan ko na kayo. Si Brixton na lang ang iintindihin ko. Magpapalit na rin ako ng apelyido at kontak. Lumakas pa ang iyak ni Nati. Higit siyang nasasaktan sa sinabi ng kanyang kapatid kumpara sa ginawa ni Gaston sa kanya. Pakiramdam niya, itinakwil siya nito bilang kapatid. Ito na nga lang ang masasandalan niya. Naging ganun pa. Bakit ba kasi nakikialam sila sa problema ko? Dapat hindi ako nagtiwala at umasa na magiging kakampi ko sila. Kung alam ko lang kay Farah na lang kami dumiretso ni Brixton. Kung alam ko lang talaga, hindi na ako nag-open sa kanila.
Hindi naglaon ay bumaba na si Nati dala ang kanyang maleta. Nang tangkain na tulungan siya ng mga maid ay hindi niya pinahintulutan ng mga itong hawakan ng kanyang maleta. Baka kasi pati yun ay isumbat ng magaling niyang kapatid na perfect. Nakala mo'y ni minsan hindi nagkaroon ng pagkakamali sa kanyang buhay. Wala rin itong bahid na dungis. Si Brixton, tanong niya nang hindi na makitang anak kung nasaan naglalaro kanina. Wala na si Nick sa sala. Tanging si Krisa na lang na namumulang mga mata. Lingit sa kaalaman ni Nati nagkasagutan si Gaston at ang kanyang kapatid matapos na umakyat siya. Nagtalo sila dahil sa magaspang na trato ni Nick kay Nati na hindi natiis ni Gaston. Matanda na si Nati, Nick. Hindi mo pwedeng sigawan siya na parang bata. Pwede mo siyang kausapin ng maayos. Tito, sa ugali ng kapatid ko, sa tingin niyo magkakausap mo pa yun ng maayos. Kita mo ang sarado ng kanyang pag-iisip. Kung hindi mo sisingahin, hindi mahihimas-masan. Kahit na Nick. Isa ka pa tito eh. Ano pa bang ginagawa mo dito? Ikaw ang lalaki. Dapat kaya mo siyang i-handle. Bakit nadadamay kami sa gulo niyong dalawa? Ikaw ang pinag-ugatan ng lahat. Nick, ano ba? Huwag kang bastos. Si Krisa na hindi na napigilang huwag pumagitna. Huwag niyo ang daanin ng lahat sa init ng mga ulo niyo. Wala kayong mareresolba. Walang imik na nilapitan ni Gaston ang anak na si Brixton at binitbit na. Walang lingon-likod itong humakbang papalabas. Pinaakyat niyang kanyang sekretary upang kunin ang kanyang maleta sa ginagamit niyang silid. Oo, may away sila ni Nati, ngunit hindi niya maaatim na ganunin na ito ng kapatid. Ano naman kung hindi na siya nitutulungan sa kaso? Marami namang ibang abogado na pwedeng tumulong sa kanya, hindi lang ang asawa ng pamangkin. Nasaan si Brixton? Muling ulit ni Nati na hindi na makatingin kay Krisa. Nasa labas na, Nati. Pasensya ka na sa kuya Nick mo. Walang imik na nilagpasan ni Nati ang hipag kahit na alam niyang wala naman itong kasalanan sa kanya. Asawa to ng kapatid niya at magiging plastic siya kung sasabihin niyang okay pa rin ang hipag sa kanya. Na sa mga sandaling yun ay galit siya nasa paligid. Hindi naman siya hinabol ni Krisa na pinagmasdan na lang na pamarsyang umalis si Nati. Brixton, bumaba ka dyan! Utos niya sa anak na makitang nasa loob ito ng kotse ng ama. Nasa car seat na rin siya at parenting hinihintay na umalis na lang ang kanilang sasakyan. Naguguluhang tinignan ni Brixton ang amang nasa labas ng sasakyan. Ilang segundo nilipat niya yon sa kanyang ina. Hindi niya maintindihan kung bakit pareho silang galit. Iyahatid ko na kayo. Hindi na. Kaya naming magbayad ng taxi. Matigas na pagtutol ni Nati. Nati please, huwag na matigas ang ulo mo. Namewang na doon si Nati na binitawan ng handle na dala niyang maleta. Galaiting hinarap na niya si Gaston na mas lalong pinapainit ang ulo niya ng mga sandaling yon. Alin bang hindi mo maintindihan? Kaya nga naming mag-taxi. Ibaba mo si Brixton. Ano pang ginagawa niyo sa harapan ng villa ko? Diyan pa talaga kayo magsisigawan? Sinik na nasa may pintuan na tinatanaw silang dalawa. Aba, mahiya naman kayo sa amin. Nakatanggap na ng batok si Nick mula kay Krisa na napipikon na sa ginagawa ng asawa. Aray ko naman, Krisa! Harap na niya sa kanyang asawa, natatawa ng mukha niya. Anong nakakatawa? Mahinang tanong ni Krisa na nagawa pang ibigay si Skylar sa maid upang ikastigo lang ang asawang si Nick. Para kang batang nakikipag-away sa bagong lipat na kapitbahay. Hayaan mo na nga silang dalawa. Nag-uusap pa sila, hindi ba? Sa halip na gumanti si Nick ay niyakap na lang niyang asawang si Krisa. Maniwala ka, iisipin ni natin na wala siyang kakampi at maghahanap yun ng kakampi sa katauhan ni Tito. Effective yun, Krisa. Trust me. Sagot ni Nick na kumindat pa bago niya isinara ang pintuan ng villa nang makitang matalim na kidlat na nasundan ng malalakas na kalabog ng mga kulog. Walang sabi-sabing pumatak na ang malalaking butil ng ulan. Napahawak si Nati sa kanyang ulo na buo ang desisyon na pinanindigan ang kanyang gusto. Ngunit nang mas lumakas pa yon ay nawala na siya ng choice kundi ang patakbong pumasok sa loob ng sasakyan kung saan lula ng kanyang anak na si Brixton. Mabilis namang kumilos ng tauhan ni Gaston na nakuha ng mga maleta ng mag-ina at naipasok na din yon sa loob ng kanilang sasakyan. Bagamat nabasama ng ulan ay maligayang pumasok na sa loob ng sasakyan si Gaston. Hindi alintana ang ginaw na humalik sa kanyang hubad na balat. Let's go! Maligayang tura ng dating governor matapos na maikabit ang kanyang seatbelt. Nagmaniobra ng kanyang sekretary na kaagad sinunod ang naging tagubili ni Gaston. Makailang beses na nilingon ng dating governor ang kanyang mag-ina. Ngunit agad na iniiwas ni Nati ang mga mata. Sa isipan ng lalaki, ayon ang panibago nilang simula ni Nati. Hindi niya na yon palalampasin pa ngayon. Saan tayo pupunta? Hindi ditong daan patungo ng aming mansyon.
reklamo na ni Nati nang makita niyang lumiko ang kanilang sinasakyan at nagbago ng ruta. Gaston, ihatid mo kami sa mga magulang ko. Saglit lang Nati, may dadaanan lang tayo. Hindi ako interesado kung saan pa tayo pupunta. Basta iuwi mo kami ng mansyon ni Brixton. Matigas na saad ni Nati na ipinakitang hindi niya nagugustuhan kung ano man ang planong gagawin ngayon ng lalaki. Hindi siya pinansin ni Gaston na samenyas lang sa sekretary na diretso lang at stick sa unang plano. Ano ba? Hindi mo ba ako naririnig? Dali mo kami sa mansyon namin. Parang naging binging ahas ang dating governor na pinalagpas lang yon sa magkabilang tenga. Napabuga na siya ng hininga ng ilang sandali pa huminto ang sasakyan sa hindi niya kilalang lugar. Sinundan ng mga mata niya si Gaston na maliksing bumaba ng sasakyan. Binuksan siya ng pintuan sa gilid ni Brixton at kinuha ang anak. Nanatiling nakaupo pa rin si Nati. Wala siyang planong bumaba at ipakita niya iyon kay Gaston na sinilapan lang niya matapos nakargahin ng anak sa kanyang braso. Sa tingin mo galit sa akin ng mommy? Malakas sa tanong ni Gaston na nakatingin sa anak. Mapanuring mga matang tinignan ni Brixton ang inang nasa loob pa rin ng sasakyan at masama ng ting ipinupukol kay Gaston. Sa mga sandaling yon ay gusto niya nang upakan ang dating governor. Yumakap ng dalawang kamay ni Brixton sa leeg ng ama't marahang iniling ang kanyang ulo. Wala namang sinabi si mommy na galit siya daddy. Marahan ng hinagod ni Gaston ang ulo ng kanyang anak nang initian niya ng matamis. Baba na Natalia. Hindi ako bababa. Dalhin mo kami sa mansyon. May diin na saad ni Nati na nagmamatigas pa rin. This is our home, our villa. Paliwanag pa ni Gaston kay Nati na hindi malang naging masaya. Binili niyang villa na yon at magiging regalo niya sana. After ng kasal nila, kasal nilang nabulilyaso ng dahil lang sa kanilang pinagdaanan. Hindi niya pa sana ipapaalam yun kay Nati ngunit wala siyang choice. Humakbang pa si Gaston papasok ng villa. Kasunod ng kanyang sekretary at maging ang mga bodyguard nito. Napipigtas ang pasensyang padubog na binuksan ni Nati ang pintuan nang makita ang kanyang mag-amang pumasok na sa loob ng villa. Mabigat ang mga hakbang na sumunod na siya. Ginitian siya ng guard na kanyang nakita ngunit hindi man lang ito sinuklian. Tuloy-tuloy na siyang pumasok sa loob. Malaki ang villa na may total area na 800 square meters upstairs and downstairs. May 2 gardener doon at 4 na maid siyang nag-alaga araw-araw. Kompleto na rin yan sa mga gamit. Plano ni Gaston na doon itirang kanyang mag-ina kung sakaling gustuhin din natin na mamalagi ng syudad at ayaw nito sa mansyon nila sa Baguio nang dahil na rin sa uling ng kanyang trabaho na sa Manila lang. Nang makita yun ni Nati, ay hindi niya mapigilang humangat bahagyang maibsan ng sama ng kalooban. Nakaupo na si Brixton at Gaston sa sofa nang madatnan ni Nati. Pigil na pigil ang kanyang sariling babae na mapangiti, lalo nang makita niyang kanilang family picture na nakadisplay sa may gilid ng hagdan. Mga random pictures yun ng kanilang pamilya habang nagta-travel at kung saan-saan gumagala. Nagsilbi itong memory lane pabalik sa mga taong kanilang pinagdaanan ni Gaston. Nakagat na ni Nati ang bibig. Gusto na niyang maiyak, ang makitang mga larawang iyon ay sapat ng dahilan upang lumambot ang puso. Brixton, tignan natin ang sugat mo. Tinaas ni Gaston ng white sweater na suot upang makita lang ang may 2 centimeter na hiwa sa tiyan ng anak. Hindi gaanong malaki ang sugat, ngunit sapat na yun upang biglang sumama ang mukha ni Gaston dahil pakaramdam niya ay siyang may kasalanan kung bakit sinapit yun ng kanyang anak. Sinisisi mo ba ang daddy kung bakit ka may ganito, ha? Mabilis na iniiling ni Brixton ang kanyang ulo na silinapan nang nakatayo pa rin si Nati na hindi pa tapos panoorin ng kanilang mga larawan na nagmistulang mga display ng painting sa naging laki noon. Huwag kang mag-alala, Brixton. Wala ngayon. Laging present ang daddy sa lahat ng okasyon sa buhay mo. Napaarko ng kilay ni Nati nang marinig niya yon. Talagang ang anak naman ito ang inuuto niya. Tumalim pang tingin ni Nati sa dating governor na mag-ring na naman ang phone nito. Huhulaan niya, paniguradong ang babaeng yun na naman ang tumatawag sa kanya at patuloy pa rin nang iistorbo. Ang bunga kala ni Nati sasagutin niyang tawag, ngunit laking gulat niya nang i-cancel yun at muling ituloy nito ang pakikipag-usap na ginagawa ni Gaston sa kanilang anak na pamulat-mulat lang ang mata. Nang muling mag-ring ang phone, ito ay sinagot na yun ni Gaston. Ni loudspeaker matapos sa senyasan ni Brixton na huwag siyang maingay, ni kinainis na muli ni Nati habang nakatingin sa banda nila. Talagang nagsampa ka ng kaso laban sa akin? Gusto mong ibigay ang custody ni Seska? Sa mga taong hindi niya naman kinamulatang lumaki. At ano, duwag ka? Ang asawa pa talaga ng pamangkin mong abogado. Batid ni Rosafen na kapag ang isang attorney Bentacourt ang humawak ng kaso, lahat yun inapapanalo.
Kung maayos lang ang naging trato mo sa bata, hindi ko maiisip na ibigay siya sa kanyang grandparents. Una sa lahat, hindi na lang dapat pinanganak ang batang yun kung gagamitin mo lang na parang isang bagay. Hindi mo siya mahal. Nakikita mo lang siya bilang kasangkapan upang makuha ang mga gusto mo. Hindi na sumagot si Rosafe na pinatay ng tawag. Naburo ng mga mata ni Gaston sa screen. Sino yun, Daddy?